Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha, at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, naririnig tayo ng Panginoon, ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mo, laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayoy pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na nahiga ng gabing iyon, lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya, ayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na krimen ang ginawa ni David. Pinapatay niya si Urias sa kamay ng mga kaaway sa digmaan sa Raba. Nung mamatay si Urias, kinuha niya si Bathsheba at ginawang asawa niya. Lusot na siya sa anak niya kay Bathsheba. Perfect crime sana kung walang Diyos. Wala naman tayong maitatago sa Diyos. Alam niya ang lahat ng mga gawa at mga balak natin. Ano mang ang nasa isip pa lamang natin ay alam na niya agad. Kaya pinadala ng Diyos si Propeta Nathan. Maganda ang presentasyon ni Nathan kay David. Sa kwento ni Nathan, maliwanag ang pang-aapi at pansasamantala ng isang mayaman sa isang pulubi. Marami siyang tupa, pero ang kaisa-isang tupa pa ng mahirap
ang pinapatay ng mayaman para sa kanyang bisita. Pati si David, nakita niya ang pagsasamantala. Siya pala ang taong ito. You are the man. Bilang hari, ang dami niyang asawa. At maaari pa siyang mag-asawa ng iba. Bakit naman ang kaisa-isang asawa ng ordinaryong kawal ang kinuha at pinapatay pa niya upang ito'y makuha ang babae at hindi mabisto ang pangangalunya niya? Si David ay may pusong malapit sa Diyos. Noong ma-realize niya ang kanyang pagkakasala, agad niyang inamin ito. Ang taos-pusong pag-aamin ni David ay nasasalamin sa Salmo 51. Ako'y kaawan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay. Ang ginawa ko'y di mo kinalugdan, kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ang ganda ng salmong ito. Isang salmo ng pag-awit, ng pag-amin, isang salmo ng pagsisisi. Talagang makatwiran ang Diyos. Kaya dumating ang parusa. Mula noon, dadating na ang tabak sa bayan ni David, sa bahayan ni David. Susunod na ang mga kwento ng mga pag-aaway-away ng kanyang mga anak, ang pagre-rebelde nila sa kanya. Ang ginawa niya sa napatago ay gagawin sa mga asawa niya na hayagan. Lalapastanganan ang mga babae niya sa kalag na nakikita ng lahat. Ang anak niya kay Bathsheba ay mamamatay. Kahit anong dasal at anong ayuno ni David, namatay nga ang anak ni Bathsheba. Ito ay isang malaking parusa dahil sa kanilang kultura, napakahalaga ang bawat buhay. Ang kasalanan ay talagang nakakasira ng ating buhay. Ang ganda na ng buhay sa Harden ng Eden. Pero sinira ito ng mga unang tao sa kanilang pagkakasala. Ang ganda na ang simula ni Saul nung maging hari siya ng Israel. Nasira ito ng kanyang pagsuway sa Diyos. Ang ganda na ng simula ni Haring David. Napalawak na niya ang kaharian. Nakapagtayo na siya ng palasyo at ng lungsod Jerusalem. Pero nasira niya sa pagkakasala niya ng pangangalo niya at pagpatay. Nagsimula na ang gulo sa kanyang pamilya. Dumating na ang kamatayan sa kanyang pamilya at ang pagre-rebelde ng kanyang mga anak. Talagang kailangan nating mag-ingat palagi. Mag-ingat na hindi gumawa ng masama. Pero tulad ni David, kapag nagkakasala, agad aminin ang kasalanan. Lalo na tayo na tinubos na ni Jesus. Binayaran na ni Jesus ang anumang ating pagkukulang. Makakaahon ulit tayo sa ating pagkakasala kung tayo ay nagsisisi. Ligtas mo kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakasala at iadya mo kami sa kasamaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.